At yun mga guys, magandang araw sa inyo. Magtatato na naman ulit tayo ngayon at home service dito sa Dasmariñas, Cavite. Ang malupit nito guys, 3 years advance yung down payment ng kliyente ko. Ganito kasi ang nangyari 3 years ago. Nag-down siya at hindi natuloy ang schedule namin. Ang plano nga namin ay full sleeve. Kaso, napunta siya sa ibang artist. Pero okay lang naman yun guys kasi choice naman talaga ng kliyente yon. Nagulat nga ako guys, nitong November lang nag-chat siya sa akin at ang sabi niya ay nag-down payment daw siya sa dati kong Facebook page. At binalikan ko yun syempre, clarify ko talaga kung totoo yung sinasabi ng kliyente ko. At guys, totoo nga. So nagulat ako kasi after 3 years, nag-message siya. At ang sabi niya, magpapatato na daw talaga siya ngayon. Pero iba na yung gagawin ko. Kasi nga yung una naming napag-usapan, ibang artist na ang gumawa. At ito na yung gagawin natin ngayon guys. Portrait ng mga anak niya, tapos shadow ng pamilya niya. At matindi tong kliyente ko. Kasi sa dibdib nagpalagay. Tapos hanggang gitna pa at sobrang sakit talaga niyan. Pawang malalakas na tao lang yung merong ganyan guys. Kaya matibay talaga tong kliyente ko pag kinaya niya. At ang sabi niya pa sa akin, sana matapos daw namin ng maaga. Kasi meron pa raw siyang planong ipadagdag sa akin. At guys, ano kaya yun? Kasi baka malaki, hindi ko nakakayanin. Tignan nyo naman yung size ng gagawin ko. Mag-freehand pa ako sa mga gilid niyan. Hanggang sa shoulder. Kaya malaki talaga tong tattoo na to. At dito guys, natapos na ako mag-freehand. So nilagyan ko lang ng background yung mga portrait ng anak niya. At ang nakakatuwa talaga dito sa kliyente ko, hindi siya mahirap kausapin about sa design. Or siguro na tsempuhan ko lang na yung ginawa kong design, saktong-sakto talaga sa idea niyang tattoo. At dito naman tayo guys sa mga ginamit kong karayom. So ang ginamit natin dyan ay 5RL, 9cm, 15cm, at saka 14RS. Tapos sa ink, Dynamic Black, Radiant White, at saka Battleship Gray. So, yan yung ginamit ko guys. Kaya pala merong Battleship Gray kasi gumagawa ako ng mix ng black and gray tapos nilalagyan ko ng advanced black and gray din. So, mas nagagandahan ako sa ganun guys kesa sa purong advanced black and gray. Para kasi sa akin masyadong malabo talaga yung outcome nun. Mas maganda yung regular na black and gray tapos samahan mo pa ng advanced black and gray. So mamaya maya makikita nyo na yung kulay ng advanced black and gray dyan. Kasi hindi masyadong halata yun pagka medyo mapula pa. Kaya kung gagawa kayo ng advanced black and gray tattoo, huwag kayo magmamadali. Kasi medyo may katagalan yung resulta niya. So dito guys, nagkape muna ako. Kasi medyo napagod na din tayo sa trabaho. Ganun talaga ako pagka nagtatattoo guys. Lagi akong nagkakape kasi healthy yung coffee. Hindi naman talaga siya masama sa katawan. Basta wag lang sobra. At dito, nagbibiruan pa kami ng kliyente ko. Parang hindi nasasaktan, 'di ba? Ang sabi niya kasi sa akin, hindi na daw masakit dito sa bandang gilid. Yung nasa gitna daw talaga yung sobrang sakit. At totoo naman yun, base sa experience ko. Kasi pagka nagtatato ako sa gitna ng dibdib, yung kliyente hindi talaga maintindihan yung galaw. Para silang nanginginig at iniisip ko siguro sobrang sakit talaga nito. Kasi kahit payat or malaki yung katawan, nasasaktan talaga ng sobra-sobra. Kaya nung ginawa ko yung nasa gitna ng dibdib ni sir, alalay lang talaga yung ginawa ko at hindi ko talaga pinipersa. Baka kasi masaktan pa siya lalo at hindi niya kayanin. At importante sa akin guys na matapos tong tattoo na to. Kasi parehas kami ng kliyente ko na napakalayo namin sa isa't isa. Pagka hindi ko natapos to, sobrang dami kasing schedule ng kliyente ko dito sa Pilipinas. Marami siyang event na pupuntahan at magbabakasyon pa siya sa iba pang probinsya. Kaya swerte talaga natin guys na naisingit niya tayo sa schedule niya. Hindi rin pala ako masyadong nagtatato ng portrait kasi medyo mababa yung tiwala ko sa sarili. Iniisip ko kasi lagi na baka magkamali ako at hindi ko magawa ng maayos yung trabaho pagka-portrait. Pero awa ng Diyos, marami pa rin nagtitiwala sa akin kahit hindi tayo masyadong magaling magtattoo ng portrait. At kaya ako sinasabi na hindi tayo masyadong magaling gumawa ng portrait kasi sa experience ko sa mga competition ko noon, napakadami ko talagang nakasabayan na sobrang galing guys. Kaya iniisip ko na hindi ako magaling, marunong lang talaga ako magtattoo.
Sila talaga yung mga idol ko. O siya, natapos na pala ako guys. Gusto ko pala magpasalamat sa kliyente ko at sa lahat ng binigay mo sa akin. Sobrang thank you talaga Sir JC sa malaking tiwala. Thank you din pala sa lahat ng nanood. Sana po supportahan niyo yung Facebook page ko. Huwag niyo kalimutan i-like at i-follow. Maraming salamat. Sa susunod ulit. Bye!